Siyam ang patay sa sunod-sunod na pagsabog ng 5,000 pager sa Lebanon. Alegasyon ng dalawang source ng Reuters, Israeli spy agency, ang nagtanim ng pampasabog sa production level pa lamang. Kung posible yan sa Pilipinas, sa pagtutok ni Mariz Umali. Ginulat ng pagsabog na yan ang mga mamimili sa isang supermarket sa Beirut, Lebanon. Ang narinig na pagsabog nagmula umano sa bulsa o bag ng isang lalaki. Batay sa investigasyon, ang sumabog ay mga pager o wireless communication devices gamit ng grupong Hezbollah na kayang makatanggap ng text pero hindi nakakagawa ng phone call. Pero hindi yan nag-iisa dahil isang oras na sunod-sunod ang pagsabog ng 5,000 pager sa iba-ibang lugar sa Lebanon. Ayon sa Health Minister ng Lebanon, hindi bababa sa siyam ang nasawi habang halos 3,000 naman ang sugatan. 2 sa napatay ay miyembro ng Hezbollah. Dahil sa pagsabog, kinwestiyon ngayon ang Taiwanese manufacturer ng mga sumabog na pager. Itinanggi ng founder nito ang pagkakasangkot dahil gawang Europa umano ang mga pager na may rights lang sa kanilang brand. Sabi ng dalawang source ng Reuters, kabilang ang isang senior Lebanese security official, Mossad spy agency ng Israel ang nagtanim ng pampasabog sa mga pager sa production level. Pagers ang ginagamit ng mga Hezbollah fighter para makaiwas sa location tracking ng Israel ayon sa mga source. Kinondena ni Lebanese Information Minister Ziad Makari ang pagsabog at sinabing pananagutin ang Israel. Sa ngayon wala pang pahayag ang Israeli military sa pagkakadawit sa insidente. Sabay ring nilinaw ng Amerika na wala silang kinalaman sa nangyaring pagsabog sa Lebanon. To my knowledge, there's no U.S. involvement in this at all. Again, it's something that we're monitoring. Sa Pilipinas, maliit umano ang tsansang mangyari ito ayon sa Department of Information and Communications Technology. We are not at war, not like Israel, who's currently at war with the Hamas, with Hezbollah, with Iran. Ang pinakamalapit na raw dyan ay ang mga cellphone na ginagawang improvised explosive device na ginamit ng ilang terorista sa pagpapasabog sa Mindanao. Hindi yan working o gumaganang cellphone, gaya ng sumabog sa Lebanon na mga pager na nagagamit talaga kaya hindi inakalang may pampasabog. Gayunpaman, hindi pa rin daw tayo dapat magpakakampante. Pag pumasok kayo sa mga airports, always dadaan tayo ng mga security measures. Kung may makita kayong mga bagahe na nakatambak lang sa tabi, tatawagin niyo yung mga security officers. Lalo pa raw ina-equip ng pamahalaan ng ating mga tech personnel ng kinakailangang skill sets para maabatan ang anumang banta sa pamamagitan ng training at pagbibigay ng kinakailangang tools. Ang problema, napakaliit lang daw ng pondong nakalaan dito, bagay na pilit nilang ginagawan ng paraan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras.